Kapiling natin ang ating Bombo International News Correspondent at ating resource person sa pagkakataong ito, Attorney Jordan Pizaras. Magandang araw po ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo dyan? I know bandang gabi na yata dyan sa Amerika. Kumusta po kayo? Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me. Si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Attorney. Saka Bombo Everly, napakalamig dito sa Washington DC. Wow. -7 degrees. Malamig, kaya medyo balot na balot tayo. Okay. Attorney, dumalo po pala kayo doon sa inauguration. Kumusta naman ho yung pagtanggap ng mga bisita, mga foreign dignitaries sa mga bagong pulisiya nito? Si President Donald Trump ng United States. Hindi ko pa na kukuha kung ano yung pagtanggap ng mga foreign dignitaries. Pero nakita ko doon sa inatinan ko na inauguration doon sa Capitol One Arena, napaka-enthusiastic ang mga Amerikano, yung mga ordinary Amerikano. Kasi originally, yung inauguration ceremony doon sa Capitol Ground, which is open air. Dahil blizzard conditions kahapon, nag-decide ang inaugural committee na i-held na lang doon sa One Capital Arena. Yung original na binigyan ng mga ticket is 200,000 kasi 50 states ito, di ba? And then ang population ng Amerika is mga 245 million. Si President Trump naman nakakuha ng 76 million votes. So ang nabigyan lang, na-accommodate lang doon sa One Capital Arena is around 18 to 20,000. So buti na lang, na-accommodate din tayo, nakasama tayo doon. So very enthusiastic, very excited yung mga Amerikano na i-welcome si President Trump as new president, number 47 president of the United States. Okay. Attorney, isa pa rin sa naging kapansin-pansin dito sa mismong araw ng inaugurasyon, hindi nakapatong yung kamay ni President Trump doon sa Bible, kagaya ng mga nakalipas na presidente, kahit sa ibang mga bansa, kagaya dito sa Pilipinas. May mga pumuna, may mga nagbigay ng kanilang opinion. Pero ano nga ba yung naobserbahan po ninyo doon sa mismong aktual na panunumpa ni President Trump? Actually, hindi ko napansin na hindi nakapatong. Pero sinasabi niya sa kanyang inaugural speech twice, yung doon sa Capitol, sa loob ng Capitol at saka doon sa Capitol One Arena, na sinasabi niya, ibabalik niya ang Panginoon sa larangan ng public space. Kasi sinabi nga nung prayer ng isang preacher, yung William Graham, na kailangan ng Amerika ng yung faith-based policies para umunlad ng maayos, lalo na maging maayos. We must remember that out of the 196 countries in the world, sila lang ang nag-umpisa talaga that they are a nation founded under God. So very clear sa kanyang talumpati kahapon na he will return to faith-based initiative si President Trump. Marami ding mga announcements na ginawa niya na ipapatupad niya ng mga ground shaking na tuwang-tuwa yung mga Amerikano dito. At least yung nakita ko doon sa Capitol One Arena. Attorney, alam po namin kayo ay malapit din at sapagkat kayo legal counsel ng ilan po sa mga kilalang personalities, even mga billionaire dyan po sa Amerika. Ano po so far ang nakukuha po ninyong impormasyon mula sa panig ng mga nasa business sector sa mga economic policy ni President Trump? Kagaya ho ng hindi agad na pag-impose ng universal tariff sa lahat ng import, bagong pulisiya, yung sa issue ng Panama at maraming iba pa, Attorney. Yung mga American citizens, parang tuwang-tuwa sila doon sa mga initiatives na in-announce ni President Trump, no? So katulad nung even yung mga billionaires na mga billionaire na mga Amerikano, sila Elon Musk na doon, yung founder ng Amazon.com, yung CEO ng Microsoft,
si Tim Cook. Nandoon lahat ng mga bigatin, mga billionaires na center stage, mga tech billionaires nandoon kahapon sa inauguration ni President Trump. So I think in fact pag at titingnan mo yung stock market, tumaas ka agad first hour pa lang. Tumaas ka agad ng by 200 basis point. Okay. Sa part ko naman po, Attorney Pizaras, since kayo po ay personal talagang inimbitahan para dumalo po dyan sa inauguration ni President Trump, at kayo din po ay isa pong legal counsel ng isang American businessman, which is shareholder din po nito pong mahalagang proyekto na may kinalaman po sa isa sa mga mahalagang bahagi po ng katubigan ng Pilipinas. Sa inyo pong pagdalo dyan, nagkaroon po ba kayo ng opportunity na makausap yung mga ilang officials ng Trump administration regarding po sa mausapin sa West Philippine Sea? Ay, yung mga officials ng Trump administration, because first day of work ni President Trump, lalo na yung nag-imbita sa akin na yung number 3 ranking member of Congress, si Congressman Tom Emmer, medyo busy sila kasi sila yung mga top Republicans na mag-spearhead, mag-shepherd ng mga batas, ng mga bills na ipapasponsor ni President Trump sa kanyang agenda. So, pero hindi tayo nakalimot, dumaan tayo kanina sa ating Philippine Embassy na nakapanayam natin si Ambassador Jose Manuel Remualdez. And aside from you po, Attorney Pizaras, may iba pa po bang mga Filipino delegation or dignitaries po na nakita niyo rin po dyan na dumalo sa Trump inauguration? Sa pagkakaalam ko, parang ako lang yata ang Pilipino eh. Hindi ko nakikita yung iba, no? Hindi ko lang alam, pero sa pagkakaalam ko lang, ako lang ang nandito. Okay. Attorney, finally, siguro isa sa mga pinaka-controversial kasi na policy nitong si President Trump, yung malawakang deportation. So ano po dapat ang maging kumbaga hakbang ng mga kababayan po natin na posibleng maapektuhan po nito para naman maisaayos yung kanilang sistema. Halimbawa, uwiin dito sa Pilipinas o iba pang mga hakbang, mga measures. Bilang kayo ho ay abogado rin, may papayo po ninyo dun sa ating mga kababayan. Sa palagay ko, walang dapat pangambahan ng ating mga kababayan. Kasi yung ating mga kababayan, karamihan sa kanila, dumating sa Amerika, may visa. Unlike yung mga sinasabi ng President Trump na nag-invade sa kanilang southern border, na tumatawid na lang sa ilog, umaakyat sa bakod. So, ito yung mga tinatawag na undocumented alien na walang record ang government nila, gobyerno nila, yung kanilang immigration, kung sino sila, basta na lang pumasok. Unlike yung mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino na pumasok sa Amerika, kumuha muna ng visa. Naka-record yung kanilang entry. So walang dapat pangambahan ang mga Pilipino, kahit na medyo nag-overstay na yung iba. Kasi unlike yung mga gustong ipa-report ni President Trump, ito yung mga gusto ni President Trump, yung mga criminal alien. Hindi naman criminal aliens ang ating mga Pilipino. Yung mga Pilipino nga are the most law-abiding people in the United States. So wala tayong dapat pangambahan. Kasi wala kang bihira yung narinig mo na mga Pilipino na gumagawa ng mga hindi maganda. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney, sa pagbabahagi. Napaka-importante na at least ma-share natin sa publiko kung ano yung inyo po mga personal na karanasan. Kayo pala yung isa doon sa mga nakadalo ng personal. Maraming salamat po, Attorney. Anytime, sir. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Attorney Jordan Pizaras, isa ho sa mga naimbita at personal na dumalo dyan sa inauguration ni US President Donald Trump sa Estados Unidos. Nandun po sila ngayon sa napakalamig na Washington DC dyan sa Amerika.